I move for the approval of the said authority to sign for the deed of donation for the said vehicle. Second. Mr. Chairman. Nauna ang kalesa sa kabayo. Ito ang naging puna ni Bukal Artemio Bihog Serdon kaugnay sa pamahagi ng mga rescue vehicles ng pamahalang panlalawigan sa iba't ibang barangay sa Camarines Norte. Sa isinagawang regular na sesyon ng Sangguniang Panlalawigan, sinabi ni Bukal Serdon na hindi makatwiran na ipamahagi ang mga rescue vehicles. Gayong wala pa namang inaprubahan ang Sangguniang Panlalawigan na nagbibigay ng kapangyarihan kay Camarines Norte Governor Ricardo Padilla para pumirma sa Memorandum of Agreement mga rescue vehicles na ipamamahagi sa mga barangay. Mr. Chair. Yes, Board Member Lucadilla Misragna. Maraming salamat po. Pagdating po sa pamamahagi ng ating mga rescue vehicle, lagi po natin tatandaan na ang implementasyon nito ay Office of the Governor. Para po sagutin kung dapat tayo kasama, hindi ba kasama, and everything. Kung papasin po natin, tayo po ay nagkaroon kahapon. Ako po, pasensya naman po kayo, kahapon po ay wala rin ako kasi katating ko lang po kanina gamit po ng area conference namin sa Cavite. Yung pong tungkol sa tanong ninyo kung kayo po ay pwedeng sumama o di sumama, implementasyon po ito ng Office of the Governor. Ang trabaho lamang po ng Sangguniang Panlalawigan, number 1, is to allocate fund. Number 2, para magkaroon po tayo ng tinatawag na authority to sign sa ating pong Governor para po sa pagbibigay ng mga rescue vehicles sa mga barangay po na binibigyan po nito. Yes po. Opo, thank you. Mr. Chair, pwede continuous na kami. Thank you. Ako po, hindi po ibig sabihin na isasama pa ako para doon sa pamamahagi. Dito po sa pinag-uusapan kasi natin ay papel dito sa approval ng MOA. At alam naman po natin, kahit kansino, siguro sa atin dito ay hindi na po usapin yung pagkakaalam sa implementasyon at gawain ng gobernador at ng legislator. Yan po ay alam natin na lahat. Pero tinitiyak ko po ang may kapangyarihan sa legislation ay yung board member or konsihal, di ba? At hindi makakapag-implement ang gobernador ng kulang yung mga dokumento pag hindi na-legislate ng members sa Sangguniang Panlalawigan. Alam din po ninyo yun. Tingin ko alam din po ninyo yun. Lagi pong alam ng inyong lingkod sa pagkatrabaho po natin. Opo, kaya alam ko din po na ang pag-implement ay nasa gobernador. Ano po? Para wala na tayong side comment. Ang tinatanong ko ay nagiging sa trabaho lang ng members ng Sangguniang Panlalawigan. Kaya natin ang gobernador na implement niya. Kaya lang ang aking tinutukoy dito, bakit nauna yung kalisa sa kabayo? Bakit nakip na ipamimigay ng wala pong authority? Aniya, tanging ang Sangguniang Panlalawigan lamang ang may kapahintulutan kay Governor Ricardo Padilla na i-donate ang mga rescue vehicles sa oras na ito'y aprubahan ng Sangguniang Panlalawigan at i-implement ng Office of the Governor. Matatandaan na nang nakatalikod na araw ng Lunes, September 4, 2023 sa isinagawang flag raising ceremony, makikitang nakahilera sa Provincial Capitol Ground ang 13 brand new rescue vehicles na binili ng provincial government gamit ang pundo mula sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council na nakapaloob sa supplemental budget ng provincial government na aabot sa halagang 20 milyong piso. Paliwanag ni Serdon, hindi sila kumukontra sa anumang naisin ng Administrasyong Padilla lalo't sa ikabubuti at sa kapakinabangan ng mamamayan ng Camnorteño. Pero, anya, dapat nasa tamang proseso ang implementasyon at walang nilalabag na rules and procedures ng Sangguniang Panlalawigan. Kulang anya sa dokumento ang pamamahagi ng mga rescue vehicles dahil ngayon pa lamang humihiling sa Sangguniang Panlalawigan ang proponent nito na si Bukal Lucadilla na mabigyan ng Sangguniang Panlalawigan ng otorisasyon si Governor Padilla hinggil sa donasyon ng mga sasakyan. Bagamat sinabi umano ni Bukal Lucadilla na ceremonial activity pa lamang
sa mga rescue vehicles ang nangyari noong nakatalikod na araw ng Lunes. Hindi naniniwala si Sir Don sa pagsasabing matapos ang flag raising ceremony ay isa-isa na ring inilabas ang mga rescue vehicles at dinala na ng mga barangay officials na dumalo sa nasabing aktibidad. Sumama din ang loob ni Bukal Artemio Bihog Serdone matapos na hindi mapasama sa resolusyon ang opposition board members na humihiling sa gobernador na payagan na mabigyan ng kapangyarihan ang gobernador na i-donate ang nasabing mga sasakyan sa mga barangay. Aniya bilang miyembro ng Sangguniang Panlalawigan, dapat ay kabahagi rin sila sa implementasyon na nasabing programa dahil sila ang nag-aaproba sa anumang programa na ipinatutupad ng Office of the Governor. Subalit hindi ibig sabihin ay magpapa-epal sila sa ceremonial activity sa nabanggit na okasyon. Bagamat naaprubahan na din ng Sangguniang Panlalawigan ang resolusyon na humihiling kay Gobernador Dong Padilla na magkaroon ng deeds of donation. Request po natin para maging parte naman tayo ng accomplishment ng administration ito. Wala namang iba eh. So there are no objection. Ako po, yun yung aking sinasabi kasi napamigay na eh. Nandiyan eh. Yun lang sa akin. Mr. Chair, Board Member Lucadillo. maraming salamat po. Palagi po ang buong pwersa ng Sangguniang Panlalawigan ay part nito. Anong dahilan? Nang inaprubahan ng Sangguniang Panlalawigan ang bawat pondo ng Kapitolyo, meron lamang pong mga certain kayong sinabi before na ito po ay hindi kami pumapayag. That's why nagkaroon po tayo ng quotation. But, pagdating po sa mga pondong ito, part po kayo nito. Kaya, lagi po tatandaan na kung noong panahon ay hindi naman kayo nag-propose dito, ibig sabihin, you are part of this. Wala na rin nagawa ang mga ito dahil kapusabilang ang minority board members pagdating sa butuhan. Subalit naninindigan ang mga ito na wala umano sa tamang proseso ang pamamahagi ng mga rescue vehicles sa iba't ibang barangay ng Camarines Norte. Nilinaw pa ng mga opposition board members na patuloy silang magsisiyasat sa pag-purchase ng mga rescue vehicles dahil kailangang malaman ng taong bayan kung magkano ang halaga ng bawat isang sasakyan na hindi pa nasasagot ng majority board members sa Sangguniang Panlalawigan. Para sa RMTV News Online, ako si Lino Malabanan, ang inyong responsabling tagapagbalita.